Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabi ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa Chinese New Year kung saan ay nag-celebrate nga po si Kimi with the friends. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayo chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, pag-usapan natin. Grabe, ang daming inihanda ni Chinita Princess sa pagse-celebrate po ng Chinese New Year. Andun po, ang daming mga paraffol, ang dami din pong mga friends na pumunta. Kahit hindi po mga Chinese, ang dami pong pumunta roon na simbolo lamang po na marami nagmamahal kay Kimi. Daming andon to support her talaga. Meron man pong wala, pero masaya na rin po ang puso ng mga fans makita na maraming nandyan sa tabi lagi ni Chinita Princess. So, ilan nga po sa kanyang mga friends ang nandoon na pumunta para supportahan siya. So, syempre si Ma'am Shibela, na talagang lagi pong nandyan sa tabi ni Chinita Princess. Ayan, super taas nga ng energy nilang dalawa eh. Ang cute nila, ang cute nilang dalawa. Ayan, Kong Hei Fa Choi. And syempre, nandun din po ang bestie ni Kimi, hindi rin po mawawala. Si bestie Darren. And syempre, bestie of the year na yan. Charot. Andun din po kasi siya sa birthday celebration ni Ann Curtis. And syempre si Kuis Vong, ayan, di rin po pinalagpas at present din po sa Chinese New Year na celebrate nila Kimi. And meron din pong pabaon. Oy, sana all naman ay may pabaong tikoy si Chinita Princess. At nagpadala rin, hindi lang si Kuis Vong, si Darren ang meron. Nagpadala rin po siya at nagdala rin siya para po sa Showtime family. Sabi nga po ni Karil, thank you so much sa patikoy ni Kimi. Nandun din yung mga dragon, no? Binitbit din ni Kimi yung mga dragon niya doon sa Showtime para sa opening prod. And dahil likas na napaka-generous ni Chinita Princess, siyempre hindi lang po yung mga co-host niya ang meron pong mga tikoy, kundi pati na rin ang kanilang mga gymmates. Ayan, at may baon si Chinita Princess para po sa kanila. Nakalagay pa nga po, from Kim Chiu, Happy New Year, Year of the Horse. So, Year of the Horse po pala. Grabe, napaka-generous ni Chinita Princess, no? Talagang si Kim Chiu ay kaya ang dami pong mga nagmamahal po sa kanya. Napakabait po talagang tunay. Parehas po sila ni Paolo, napaka-generous. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Lina Angeles, bakit ba kailangan ma-shock kung kanino galing yung flowers? Expected naman na may darating na galing kay Paolo. So, syempre tayo mga fans, ine-expect na yan na mayroon pong pa-flowers si Paolo para kay Kimi. Pero wag ka, nakakalungkot dahil meron na tayong nababasang negatives na kesyo. Hindi naman mabubokya si Kimi kung hindi binabakura ni Paolo si Kim. Kasi sa sobrang ganda ni Kim, marami po nagkakagusto sa kanya. Maraming admirers yan. Kaya maraming magpapadala sa kanya ng mga flowers, ganyan. And all. Hindi masasabi ni Kim na, ay babae pala ako. Kasi feel na feel niya ang pagiging, yung mahaba niyang hair, kung hindi daw siya binakura ni Paolo.
Madami pa sana pong manliligaw sa kanya. Sayang daw yung oras niya kay Pao na hindi naman daw umaamin si Paolo. Hay, nagpadala dun sa mga reporter kahapon. O di ba yung mga bashers, kinuha yun para mabati ko si Kim and saka si Paolo. Lalong higit si Paolo Avellino. Hindi marunong umamin daw si Pao. So sinasayang lang yung oras ni Kim. Sa halip na makapag-entertain, marami sanang naliligaw sa kanya, nasusulit yung single moment, ganyan. Pero dahil binakura ni Pao, ayun, delikado pa kung walang ma-receive na flowers. Anong delikado? Imposibleng malilimutan po ni Pao si Kimi. Lagi po yan may flowers from Paolo Avellino. Anyway, sabi naman dito, ang pagiging mapagpakumbaba ang pinagpapala. Ang mga kasama nila sa work nang galing ang kabutihan ng pagkatao ng Kim Pao. Lalo na si Kim, naranasan niya mga hirap sa buhay, sa kabataan niya. Kaya siya minahal ng netizen sa PBB. Sa PBB pa siya. Open book na buhay niya. Ramdam niya ang buhay ng mga nakakaranas ng hirap sa buhay. Sa sinabi ni Sam na namimigay si Kim ng pera sa mga naroon sa paligid nila, nakakaiyak yun. Ang mga sinabi niya na nasa hirap ng buhay na nagagawa ng mga babae, yung ganitong trabaho. Mga magbenta ng aliw. May message din sila na huwag habang buhay sila ganon. Isipin din na magbago sila. Napakabait ni Kim, nakakaiyak. Yes, true. Yung iba hindi talaga maiwasan na kumapit sa patalim, yung ganyan, hindi maiwasan na pumasok sa ganong trabaho, pero tama si Kim Chiu, huwag habang buhay makulong sa ganoong sitwasyon. Isipin din na magbago kapag unti-unti nakakaraos sa buhay. Yung iba kasi nakokontento na lang sa ganun, feeling nila yun na talaga nakatandahan na. Hindi, yan lang po ay paraan para makaahon po kayo at makakaalis din po kayo sa ganong klaseng buhay. Anyway, sabi naman dito, kung umamin siya para publicity na sila. Ano ang pake ng Kim Pao sa kanila? Ang private life ng mga artista ay hindi dapat pinagpe-fiestahan ng publiko. Marami nang umamin pagkalipas ng ilang months break na dahil pang publicity lang. Yes, true, check na check kayo dyan. Diba? Yung iba kasi pang publicity lang, kasi artista, kailangang umamin, ganyan, para mas lalong lumakas. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi genuine. Nadala lang na kasi magkasama, nadala lang ng kasikatan. Ayan, ang Kim Pao seryoso. So, dapat ay hindi po pinagpifiestahan talaga ang private life ng isang artista. Yung privado na. Sabi nga ni Paolo, binabayaran siya hindi para mameke, hindi para manloko ng mga fans. Binabayaran siya dahil sa kanyang talento, sa kanyang pagiging artista. Yun. So, dapat i-hire siya dahil sa husay niya. Hindi para ng fans. 'Di ba sabi niya hindi niya masikmura yung gano'n. Kaya nga nakakagulat pagdating kay Kim. So yung mga ganyang pagbabago, isa lang po ang ibig sabihin. 'Di ba? Totoo ang sa kanila ni Kim Chiu. Kay Kim lang niya sinabi na hindi siya mapapagod na makatrabaho si Kimi. 1 or 2 times lang po siya nakikipag-partner sa isang artista kasi ayaw niyang nakukulong sa love team. Gusto niya solo lang siya. Pero anyari, nang dumating si Kim sa buhay niya. Samantala, sabi naman ni Ma'am Jocelyn Damasco, total sarcastic ang sagot niya. Ayan, sagot daw po ito ni Echo. Grabe naman, yung iba kasi sabi, pa English pa, ganyan. Ang hambog daw nung tono niya, I don't know, ganyan, etc. Parang,
ayaw i-admit na meron po siyang pagkakamali doon. Mag-sorry na lang daw sana, wala namang hindi naman daw mahirap yon gawin. Pero wala pokya yung mga fans na humingi ng tawad at ikiniit na wala po siyang ginawang mali. So, ayun, basta totally sarcastic daw po ang sagot. And hanggang ngayon, hindi pa rin po mawala ang hatred kay Echo ng mga Kim Pao fans. I mean, hindi na po na humihilom yung sugat sa puso ng mga Kim Pao na ginanon niya si Chinita Princess. Pero yung mga netizens naman, pinagtangkol itong si Echo, blah blah blah, ganyan. So kayo guys, ano yung masisay patungkol dito? Comment nga lang po kayo dyan sa baba. At hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chikas. Maraming pong salamat.